Lansa sa loob ng KOJC compound dahil yung mga pulis ay nakaharang, humihingi ng pabor, humihingi ng humihiling yung mga KOJC missionary workers sa papasukin, pero ayaw talaga, nagmamatigas ng ulo ang mga kapulisan na pumasok yung ambulansya para naman ma-save yung ibang mga kababayan, mga kapatid natin, mga missionary workers na nasaktan at yung iba nga nahimatay at hindi nga nahirapan huminga. Oo, nandun ako kasi, partner Jade, yung araw na yon na sinasabi na merong hinaharangan ng mga ambulansya, nandun ako sa loob ng 18 hectare. Ang ginawa kasing unang order ni Torre is that, butangan or lagyan ng solda yung isang portion na open na gate. Pagkatapos, ang dami-daming pulis, hindi lang isang level, tatlong linya ng pulis na naka-barricade doon. Paano makakapasok ang ambulance? Tapos sunod-sunod yung mga bumabagsak kasi out of siguro stress, takot na ang dami-daming pulis na meron pang isang inatake lalaki, ang laking katawan na lalaki pero nahimatay. Kasi nga siya inatake ng asthma. Ngayon, hindi na siya makahinga tapos wala na siyang malay. Ang nag-take time pa bago makapasok ang ambulansya. Ang iba nga, yung ambulansya na natin, kasi meron tayong ambulansya na sarili, yun na lang din ang nagdadala. Pahirapan pa makapasok, makapalabas because of the number of policemen na naggagwardya doon sa 18 hectare. Alam mo, nangyari lang na nagbago lang ang kanang number ng nagbabantay dyan sa 18 hectare. Nung nag-issue ng writ of amparo, doon pa lang tayo nagkaroon ng kalayaan na makalabas-masok doon sa sa 18 hectare kasi doon man yung labasan at doon makadaan ang mga sasakyan. So it takes time pa para makapasok ang mga sasakyan at ambulansya kahit nga yung mga di ba? Yung mga natin supply ng pagkain like yung di ba yung fresh meat like manok and also lahat ng pagkain pinipigilan. Hindi nila nakapasok. Kung hindi pa salamat na lang merong mabuting mga kalooban gaya ni Congressman Duterte nagpadala ng 1,500 na food packs para merong pagkain sa mga KOJC kasi bantay sarado. Just imagine ang policy ni Torre. Oo, totoo yan, Brenda, at mga napansin din natin, isinugod ito sa mga ospital. Buti na lang talagang naging nagpursigido yung mga agresibo din, yung mga missionary workers na makapasok. Kahit ano pang mangyari, kahit yung mga pulis, may dalang mga sandata po yan, mga armas na matataas. Pero talagang agresibo silang pumasok dahil tutulungan nila yung mga kapatid nating missionary workers na nasaktan nga at hirap na makahinga. Itong mga pulis ay talagang gigil na gigil at agresibo din na pigilan yung mga missionary workers na gustong tumulong. May ambulansya nga. So yan po ang nakikita natin na pang-aabuso na ginagawa po nitong pagsisilbi ng arrest warrant o pagkubkob ng mga kapulisan dyan mismo sa loob ng KOJC religious compound. May mga nasawi at may mga nasakta, nagtamo ng injury at buti na lang dahil nga sa naging maagap din ang mga missionary workers. Nagpapasalamat tayo dahil kahit anong mangyari, kahit anong gagawin ng mga pulis sa kanila ay naging agresibo silang tulungan yung mga kapatid nating missionary workers. May ibang pulis nga pinagtatawanan lang, nagkukuha lang ng mga videos, camera doon sa mga nahimatay na sa harapan nila pero nagkukuha lang ng mga videos. Pero yan po ba yung mga pulis na inaasahan nating kakampi laban sa mga naaapi at naaabuso? So dapat mali pong ipinapakita ng mga kapulisan natin sa pangunguna ni Torre. May mga videos at photos po na nagpapatunay sa lahat ng pang-aabuso na ginagawa nitong mga kapulisan. Brenda, andyan ka pa? Jade, mabuti na lang meron tayong mga KOJC workers na nurses. And meron din tayo doktor na sila yung nag-resuscitate. Kasi yung first day, partner Jade, alam mo, pigilan mo na lang talagang mo breakdown ka sa pag-iyak.
dahil sa awa sa kanila kasi isa-isa bumabagsak yung mga babae. Mamaya nang himatay yung isa. Meron na paglingin na namin, may namatay lalaki, babae na makuyapan ba sa kung sa Bisaya pa mawala ng malay Himatay, because oo, of nahimatay. the stress. Mm-mm. The stress and also the fear. Yung terror gani na naramdaman nila because yung first time natin hindi naman tayo mga violent na mga tao kasi yung mga hindi violent na mga tao, yung mga peaceful na mga tao, when they saw violence, it is parang grabe ang Hindi impact sanay. sa kanila kaya Oo. Kasi hindi mapayapa. sanay. Peace-loving ang mga KOJC reaction, missionary workers, Brenda. nahihimatay sila, hindi nakakaya ng mga kapatiran natin. So, pagkakita ko, oy, meron nang sige, matulungan natin, buhatin na po. Meron na naman, meron na. Kasi, syempre, kung maano mo man, close naman kasi needed ang mga workers. So, magkakakilala yan, nakikita na, yung kapatid na natin na buksa, kilala natin. May lalaki na naman na, nahimatay, wala. Just imagine, lalaki, binuhat kasi nawala ng malay. Oo nga. Ang alam na naman natin ang kanilang 'di ba kanang kumbaga yung quotient nila when it comes to adversity, pero yung pare-pati lalaki gani mahimatay because of siguro sa dinadamdam nila na natakot at saka sakit ng kalooban na nangyayari ito sa atin. First In time addition kasi, pa yan sa Brenda, first time kasing makakita ang mga KOJC missionary workers ng karahasan, yung violence, dahil hindi naman yan ang itinuturo dyan sa loob. At ito pa, ang nagpapakita pa ng violente, itong mga kapulisan na siya nating inaasang kakampi ng taong bayan. Yun nga ang start contrast partner Jade. Asan yung dapat nating maaasahan na kumbaga, alam mo in fairness, yung mga Davao City Police, hindi yung tayo, yung namumuhay tayo before dito, magagalang yung mga Davao City Police on the time of President Duterte, at time of Mayor Inday Duterte, and also on Mayor Baste. Ang mga pulis dito, tinuruang makipag-mingle sa mga community. Magalang, wala talaga akong magkita ng mga bastos ng mga driver ng taxi, mga pulis, meron siguro ilan lang, mga pulis. Kasi ang naging culture kasi sa Davao City is respectfulness. Kahit nga, di ba, mapansin mo, Mayor Inday, si President Duterte tawagin ang ordinary citizen na ma'am and sir. Yun ang kalakaran dito. So we are used to that kind of life, even much more pa sa loob ng KOJC compound na lahat ng tao is peace-loving. Hindi tayo sanay ng mga dahil sabi ni Pastor, yung nag-aaway, di ba, ng mga worker, hindi nga yan ni Pastor, di ba? Sabi, lagi magkasundo, lagi magmahalan, lagi mag-usap kung may mga how much more ganito klase na level ng violence sa pinakita nila. What could they expect the people from KOJC to react? Ng mga taong hindi sanay sa violence. Oo. At ito pa, Brenda, pinapakita natin ang loob ng KOJC Cathedral. Ito yung ginagawa sana natin ng mga missionary worker na dalhin lahat ng mga nagtamo ng injury o nahihirapang huminga dyan mismo. Baga nagiging natin to. Dyan lahat ginagamot. Para Pero yung kumbaga makeshift hospital natin for the meantime. Yan dinadala sana nung time na yan. Pero ngayon, inalis ng mga pulis itong Just imagine how sa loob. Tapos saan na lang kayo ngayon pupunta? Sa maliit na lugar kung saan mahina siguro ito kasing cathedral, malakas ang aircon dyan at talagang magiging komportable yung mga pasyente. Yes, partner Jade, kasi dito sa Davao, especially dito sa ating compound, medyo mainit dito. Unlike doon sa Prayer Mountain, Glory Mountain, maraming masyadong mga pine trees, so walang problema doon. Dito mainit. So, kailangan yung may mga health issues, may air condition. And doon nga yung nangyari yon, ang ginawa nating makeshift hospital, itong cathedral natin, open yan ang aircon 24/7. Noon po sorry for the term, trip siguro nila na palabasin ang ang mga taong may sakit para nila, i-barricade nila. So, kawawa yung mga natin na may dinaramdam na sakit. Yung iba may asthma, yung iba hypertensive, may mga high blood. So, hindi yan pwede sa maiinit masyado. Saan sila ngayon? Doon sa maliit na medical clinic na walang air, na
may aircon pero hindi ganun kalakas ang just, Saka kukonti na lang like yung sa makakapasok. Kukonti na lang yung makakapasok, Brenda, Oo, in oo. case na may mga malakihan na marami yung Yes. magkakaroon ng asthma o magkakasakit nga. Kasi may mga matatanda rin kasi na kailangan din ng air condition kasi kahit halimbawa ay hindi sila hypertensive. Yung mga matatanda na hindi pwede na iinitan ng ganong kainit kasi yung kanilang, alam natin ang matatanda unlike sa ating mga edad na pwede pang makaano pero yung mga madaling manghina, madaling mahapo o lalo na kung meron mga diabetes sila or kanang hypertension. So yung mga vulnerable natin, yung mga matatanda natin and also yung mga yung mga bata na they take care, talaga, naalagaan talaga yan, sama sa pangangaral o turo ni Pastor. Yung inaalagaan natin kasi dito sa loob ng kingdom, yung mga vulnerable sector, just like yung mga senior citizen natin, palangga or mahal na mahal talaga ni Pastor, at saka yung mga kabataan, yung mga weak sector kumbaga, na wala ganing kalaban-laban, at tayo, kaya man natin makawithstand sa init, makawithstand sa ganito, nakikita natin all the violence na to para sa atin. Pero yung ang secure kasi natin yung vulnerable members ng KOJCA, the elderly and also the children, which ang ginawa pa nila,